What's going on guys, Joe Moto here. Pahinga muna yung 10R natin dahil injured to. Hindi pa natin napapaayos to eh. Bali pa yung left handlebar. May mga gas-gas pa siya, lalo na dito sa side fairing. Ayan o, bali yung clutch lever. Buti na lang, we are blessed na para magkaroon tayo ng set of friends para pahiramin tayo ng motor. Tara, labas tayo. Big thanks to Josh, binigay niya sa akin tong ZX6R niya. Josh, salamat sa 6R ha. Ito muna ang gagamitin natin for today dahil balita ko may bagong dumating na bike sa Kawasaki Cavite. Sisilipin natin yon ngayong araw. Ba't tayo mag-start? First gear ba? Ano exhaust na ito? Air exhaust. Oh, may parang damage na siya sa gilid ah. Yeah. Ganda pa rin talaga ng 6R kahit kailan. Bakit parang mas maganda response nito kaysa sa 10R ko? Snappy, 10R late eh. Sarap talaga ng mga 6R kahit kailan. By the way, sa mga mahilig sa mga modern retro, especially sa mga cruiser, bagay itong motor na makikita natin ngayong araw. First time nating makikita to. This is the first look of that bike. Matagal nang in-announce tong bike na to and finally dumating na siya dito sa Pilipinas. Balita ko, ito daw motor na to, ito ang pangtapat ng Kawasaki sa Honda Rebel 500. Naka-retro pa naman akong get up ngayon, tapos naka super sport ako. What? Ay, naku po. Oh no. What the? Sana okay lang yung mga pasahero nitong Fortuner na to. Diyos ko day. Ito ang hassle talaga. Pero okay lang to, sasakyan na importante yung mabuhay ka. Nakita nyo na to kagabi? Kagabi. Mag-isa lang siya? May kasama siya? Nakatulog. Nakatulog siya? Sana kasya tayo dito. Ganda ng tunog nito. Buong buo. What? Yan ang ganda bumungad. Tatlo pala meron dito eh. Guys, I want you all to look at the new Kawasaki Eliminator 450. Ang ganda nito. Boys and girls, you are looking at the new bike from Kawasaki, ang Eliminator 450. Sa mga nagtatanong, 450 engine, ano ba to? Bagong engine ba to ng Kawasaki? Kasi wala naman patent ang Kawasaki pagdating sa mga 450. Well, the engines derived from the Kawasaki Ninja 400. But instead na 399cc yung nilagay nila, inabaan nila yung stroke nito by 6.8mm, giving the new Eliminator additional displacement. Kaya siya naging 450cc. This is the parallel twin engine as well. Alam niyo, nung tinitignan ko sa website to, parang ang liit-liit niya eh. Pero kapag nasa personal na, mahaba pa rin pala siya. Kasi may nakita akong isang bike, which is yung lumang Eliminator ata, yung nakita ko sa daan, ang height ng lalaki is around, sabi nating mga 5'7", mga ganon. And ang liit nung bike sa kanya.
Anong motor to? Kawasaki Eliminator. Ah, ito pala yung tsura ng Eliminator. May bago kasi eh. So ito pala yung pinagmulan niya. So baka ganyan lang din kaliit. Ang liit mga cutie pies. Pero ngayon, niredesign ng Kawasaki to. Guys, at the moment we are looking at the Storm Grey. Isang matte black. Of course, this is a retro bike. Asahan na nating maraming bilog dito sa motor na to. For the headlight, kamukhang kamukha nyo yung headlight ng Z650 RS. I mean, ito. Kung nakikita nyo, almost identical yung dalawang headlight. And for the turning light, this is LED as well. Hindi siya yung malamyang signal light eh. Suspension sa front, naka-conventional telescopic fork, which is para sa akin okay lang din naman kasi di naman performance bike to para i-upside down pa nila. Haba ng fender sa harapan, no? Single disc with ABS at 2-piston Nissin calipers. Ang Kawasaki mahilig sa Nissin talaga eh. Peanut look na tangke, pero mas malaki ang tangke nito. May onting kurba siya dito, hindi siya plain na oblong. Gumagamit ng trellis frame na binuga nila ng silver paint. Alam niyo, gusto ko sa Kawasaki kung paano nila tinitira yung mga simpleng details tulad nitong mga welding ng frame nila. Ang linis tignan eh. For the pillion footrest, ayan, tago yung frame niya oh. Hindi siya yung basta nakalawit lang. Dual suspension sa likod. For the seat, mukhang sakto lang din naman yung main seat. Tapos may maliit na pillion seat. Ang liit nito. Ano ba sa Vulcan? Malaki-laki ba? Sa Vulcan malaki eh oh. Taillight naka-LED na, and of course another solid signal light. Mawawala ba naman ang bilog na dash? Guys, hindi pa naka-activate to. Yeah, there's no way para mabuksan natin yung bike dahil wala pang battery to. Pero mayroon tayong dalawang button dito. I believe dito nyo mababago yung mga information ng bike tulad ng trip 1, trip 2, or kung gusto nyo i-reset yung fuel consumption nyo. To the right handlebar, makikita natin yung kill switch. And of course, ignition switch. Hindi po adjustable yung brake lever at ang traditional grip ng mga Kawasaki. Tsaka may bar end kayo. To the left, makikita natin ang passing light, high beam and low beam, hazard switch, signal light, and busina. Typical configurations ng Kawasaki. For the exhaust, gustong gusto ko yung itsura ng exhaust niya. Etong bike na to, hindi siya mukhang beginner bike. Ang haba ng exhaust niya. And for the mid pipe and yung headers, yung itsura niya. Kung anong nakikita yung headers ng Z400, halos parehas lang dito. Pero ang haba ng canister nito. Meron palang cover ang engine nito oh. Kanan lang ba to? Malaking factor yun ha. Hindi nyo na kailangan bumili ng aftermarket cover para sa mga makina nyo. Ganda ng pagkakatira no. May cover pa dito. Para saan to? Anong tinatakpan nito? Ay, mga sakit. Linis. Ito yung SE. Sa SE, anong meron? SB, tapos may cowling na. Saka cowling towel. Ah, cover ng telescopic fork. Ah, okay. So, itong SE, magkano to? 380. 380. And yung normal lang? Start. 20,000 din, no? Yung SE matte black. Tapos, gray. Yun yung normal lang. Nice. Jenny, siya po ang owner ng bagong Kawasaki Eliminator SE. Congrats. Sa pakiramdam niya no, yung bago yung motor. Braking sa likod, gumagamit ng makapal na disc with ABS of course. This is dual channel ABS. 2-piston Nissin calipers. Mostly single piston lang yung ginagamit sa likod. Pero this time dito sa Eliminator 450, naka double piston kayo. Tapos maraming spokes. So ang kapal ng gulong nito Guys, for the tires, dahil cruiser bike to, gumagamit ng stock tire na IRC 150 by 80 16s dito sa likod at 130 by 70 18s naman dito sa harap. Ganda nito. Pero guys, mas gusto ko tong SE. Mas barumbado yung ganitong headlight oh. Tingnan yung charger ng SE oh. Medyo against the light lang pero ayan yun nga lang, Type-C to. So kung Type-C rin yung phone nyo, Type-C to Type-C. Okay, guys, subukan natin upuan. Pasensya na wala akong shot kung saan makikita nyo yung itsura kapag nakaupo. De bale, malapit na natin ma-review tong bike na to. Pero as of now, this is the first look lang naman. And masasabi ko, ang baba ng main seat. Tapos, ang taas ng view ko sa handlebar Tsaka malayo siya, hindi katulad ng Honda Rebel na petit Ito kahit pa paano malaki yung tangke. I'm not really sure kung gaano kalaki yung tangke. Well, malapit na naman din natin ma-review tong bike na to. For the clutch, sobrang lambot ng clutch. Tsaka lapit ng clutch siya, may grip Lambot Oh.
Ginawa para talaga sa mga beginner. Guys, ang ganda nito. Parang gusto ko nito. Hindi siya feeling 450 eh. Saktong-sakto lang para sa akin. Para siyang middleweight cruiser eh. Sa mga naghahanap ng second bike dyan, substitute kung may malaki na kayong bike at naghahanap kayo ng pang all-around bike, guys, eto eh. Nice. And dito yung susian niya. Itong panel gauge. Kung intact naman, di mo masyadong aalog kapag ma-under na tayo. Kung ma-under na kayo pala, hindi pala tayo under ngayong araw. First impression lang pala to. Eto, sinasabi ko. Tingnan nyo kung gaano kalinis gumawa ng wiring sang Kawasaki. Diba? Dito tayo nadali. This is the same footrest as the Honda Rebel para sa akin. Gantong-ganto yung upuan ko nun. Para sa akin kasi when you say cruiser, yun yung kahit papano, medyo mataas yung handlebar, given ah. And then yung paa natin medyo relax eh. Dito banda. Itong feeling ng upuan ko, this feels like nasa naked bike lang tayo. Straight yung legs ko. Magka-cramping kaya tayo kapag nag-first ride tayo dito sa Eliminator 450. Kasi yung Honda Rebel, nung sinubukan ko yung papunta Tagaytay, sumakit yung bato ko, sumakit yung likod ko kasi hindi para sa akin yung bike. Hindi akma yung height ko para sa bike na yun. Pero eto, hindi pa natin masabi dahil display bike lang to eh. Okay. Hindi siya punggok ha. Hindi siya compact eh. Mahaba siya eh. No? So there's two variants para dito sa bike na to. Isang standard, which is itong Storm Grey, at itong SE in matte color. Sa SE, nadagdag itong charger na Type-C. May kawaling sa harap and cover sa suspension. Ito wala naman masyadong purpose to, for looks lang to. If ever mapapadpad kayo dito sa Kawasaki Cavite, andito si Ma'am Erica and si Ma'am Rock. Sila yung mag-a-assist sa inyo. As of now, ilan ang dumating na unit? Sa financing ba nito, meron na kaya? Sa ngayon sir, wala pa po eh. Kakadating lang eh, no? Tingnan ko kaninang umaga. Pero usually, In-house finance. possible next week mga cutie pies. Yun lang, umulan! Josh, pasensya na, nabasaan ng ulan yung motor mo. Wala eh, biglang umulan eh. Tropa, kumuha ni Ninja 1000, no? Congrats kay Tropa. Hindi na tumigil tong ulan na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Papatilayin ko lang muna tong ulan na to para makauwi na tayo. At see you sa next content.